Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay, dito na tayo sa verse 12 ng Isaiah chapter 10. Verse 12 hanggang 19 yung ating mabasahin. At ngayon ay babasahin ko lang muna siya. Bukas ko i-explain kung ano yung aking natutunan, ano yung aral na aking nakuha dito sa Isaiah chapter 12 hanggang verse 19. Yun, umpisa na natin. Medyo makati yung aking lalamunan. Kaya medyo hirap akong magsalita. Yun lang, na-share ko lang. Verse 12, ngunit kapag natapos na ni Yahweh ang kanyang layunin sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, paparusahan niya ang hari ng Assyria dahil sa kanyang kayabangan, kataasan at kapalaluan. Sapagkat sabi niya, nagawa ko iyan dahil sa taglay kong lakas at karunungan. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. Ibinagsak ko sa lupa ang mga nakaupo sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang nasa isang pugad. Inipon ko ang buong lupa tulad ng pagtipon sa mga itlog na iniwanan. Wala pa man lang pakpak na nagbalak lumipad, walang bibig na bumuka o huning narinig. Mas magaling pa ba ang palakol kaysa sa tao? Mas magaling pa ba ang palakol kaysa sa taong may hawak nito? Mas mahalaga ba ang nagari kaysa sa taong gumagamit nito? Ang tungkod pa ba ang bubuhat sa may hawak nito? Kaya padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon ng mapaminsalang sakit ang magigiting niyang mga mandirigma. Kaya nga padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon ng mapaminsalang sakit ang magigiting niyang mandirigma at sa ilalim ng kanilang mga kasuotan mag-aapoy sa init ang kanilang katawan. Parang sigang maglalagablab ng walang katapusan. Ang ilaw ng Israel ay magiging apoy. Ang banal na Diyos ay magninigas at susunugin niya sa loob ng isang araw. Maging ang mga tinik at dawag, wawasakin niya ang kanyang mga gubat at bukirin, kung paanong winasak ng sakit ang katawan at kaluluwa ng taong ilan lamang ang matitirang punong kahoy sa gubat. Ang mga ito wawasakin. Verse 18, wawasakin niya ang kanyang mga gubat at bukirin. Kung paanong winasak ng sakit ang katawan at kaluluwa ng tao, ilan lamang ang matitirang punong kahoy sa gubat. Ang mga ito'y mabibilang kahit ng isang batang musmos. At yun, hanggang dito na lamang. Mula verse 12 hanggang 19. At yun, medyo hirap na rin akong magsalita. Pagpasensyahan nyo na kung medyo ano yung aking boses at yung aking pagbabasa. Muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. At
bukas ko explain kung ano yung aking natutunan dito sa verse 12 hanggang 19. At yun, maraming salamat dahil patuloy niyo po akong inaabangan tuwing gabi, tuwing ako'y mag-upload. Salamat po sa Panginoon dahil ginagamit niya po kayong encourage sa aking buhay upang mas sumikap na magbasa ng kanyang salita. Salamat sa inyo pong lahat na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon upang maging encourage ko. Yung manood lang po kayo, mag-like lang po kayo sa aking mga video na aking ginagawa ay isang malaki na pong bagay yun para sa akin at isa na po yung kagalakan para sa akin. At salamat po dahil binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na may share yung aking mga natututunan dito po sa aking night devotion tuwing gabi. Salamat po sa inyo pong lahat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.